Kamakailan po ay pinasa sa Senado ang sarili nilang bersyon ng anti-stalking bill. Layon daw nito na mabigyan ng karapatan ng mga public figure para sa kanilang pribadong buhay. At sa kasalukuyan, may 3 bersyon ng anti-stalking bill din ang nakahain po sa lower house. At kaugnay niyan, mga kapanayam natin, si Representative Neil Tupas Jr., Chairman ng House Committee on Justice. Magandang umaga po, Representative Neil Tupas. Magandang umaga. Una-una natin, i-define na natin kasi marami ng issue dyan eh. Ano ba ang definisyon ng stalking? Well, meron ng 3 bills na nakahain ngayon sa Kamara. At itong bills na 3 ito ay refer sa Committee on Justice. Medyo may pagkakaiba ng konting-konti lang yung definition. Pero basically, yun yung pagharas, intimidate, yung mga pagsunod-sunod sa isang tao na yung biktima na yon may reasonable belief na mapapahamak siya, nasasaktan siya. So basically, yun yung definition, yung annoyance, intimidation, harassment. Pero parang yung gray area na nakikita ito, paano to, kanino to magiging applicable? Lalo na sa inyo, politiko, public figure, mga artista, maraming fans. Actually, mag-apply siya sa lahat. No? It will, otherwise, magiging class legislation na prohibited. Mag-apply siya sa lahat. Pero basically, parang siguro talagang ito sa yung mga public figure ang talagang maapektuhan ito na victim at least, no? Kung sakasakali. Pero ang importante dito, we will still deliberate this. Siguro after SONA na. Mga next month after SONA, di-deliberate ng Committee on Justice. And nag-usap nga ako kanina sa ibang members. Sabi ko, let's make this a priority. Tingnan natin. Kasi mukhang maganda naman yung bill. Kasi sa Amerika meron eh. Sa States meron, sa atin wala tayong ganito. Kasi marami doon sa Amerika, yung mga paparazzi na tinatawag, di ba, nagkakaroon pa nga ng pag-aaway ng artista at yung paparazzi. Pero dito kasi, paano yung media, di ba, kailangan ding sumunod? Di ba, kami ba, posibleng makasuhan ng ganyan? Paano yung ating, kumbaga, i-delineate yung mga ganyan? Well, sa version na ito, no? Meron na nakalagay sa isang version, for example, sa 3 na kailangan may legitimate purpose ka. Pag sumunod-sunod ka, kailangan lehitimo yung purpose mo. Like, for example, kung gusto mo mag-interview, hindi yun magpo-fall sa anti-stalking law or bill. Pero meron din ditong definition na broad and general. Na parang annoyance lang, intimidate ka sunod-sunod, pwede na mag-fall. So, siguro, it is incumbent upon the Committee on Justice na i-define namin talaga yung parameters. Paano pag sa mga artista naman? Di ba marami silang fans? At alam nila yon. Nung pinasok nila yung trabaho na yon, alam nila na maraming hahabol na fans. So, paano? Marami ba talaga mga artistang nag-file ng kaso ng ganyan? Anti-stalking? Well, marami nagre-reklamo at isang alam natin. Pero ito talaga, hindi naman talaga ito. Hindi directed ito sa specific class of persons. Directed ito sa general population. At dahil alam mo, pag binasa mo, Lala, yung explanatory note ng 3 bills, nakalagay dito na hindi sufficient yung ating mga batas para i-prevent yung stalking. Kasi wala naman tayo sa penal laws natin. Parang mga other coercions lang yun eh. Pero wala talagang specific. Kaya naisipan ng 3, actually 4 na lawmakers na mag-file ng bill na ito na halos magkakapare-pareho. At yung definition nila is pattern after dun sa Amerika na definition. Okay. Paano ba yung penalties natin? Sa ngayon ata merong mga suggestion na, correct me if I'm wrong, 6 months imprisonment, 500,000 na Ang penalty dito, arresto mayor hanggang presyon correctional. Okay. Ibig sabihin, parang 1 month and 1 day to 6 months, di ba, yung arresto mayor. Yung presyon correctional naman, 6 months and 1 day to 6 years. So yun yung penalty ng stalking dito. Medyo mabigat dito. Pero siguro kailangan natin i-define. Like, for example, yung media. Yung media, kahit ba legitimate yung purpose niya, pag sobra-sobra susunod-sunod siya sa isang tao. For example, celebrity. Investigative report. Investigative. For example. So, na-annoy na yung tao. Would that fall under the stalking law? Yes. So ngayon, hindi pa maliwanag. Diba? Kung yung isang version dito na legitimate purpose, hindi siya mag-fall. Pero may mga version na broad. Okay. So, kailangan lang namin i-harmonize, probably i-consolidate. Magiging isang bill na lang siya pagdating ng pagbukas namin after SONA. So, kailan ang target nyo na matapos to? Wala ko, tingin ko dito, madali itong bill, no? At tingin ko, personally, I'm supportive of the bills. And probably within the year, the Congress should pass it. At least kami. Pag napasa namin ito,
hindi ko alam kung ano yung version ng Senado. Ngayon ang Senado naman, i-consolidate naman namin Yes. yan kung mayroong mga differences. And sana mapasa rin natin to. At least this would give protection not only to the celebrities, hindi naman to para sa celebrity, but para sa entire population natin. Ito rin, syempre, technology na tayo. Paano kung may magpalabas? Marami niyang vloggers, di ba? May picture, hindi mo alam, pinicturon ka with this fall also on Kasama stalking. dito yan, di ba? Kasama dito yung sa internet, Aha. kasama yung sa text messaging, kasama yung electronic devices. So, ibig sabihin, pag walang permiso nung tao, pwedeng makasuhan ng isang tao na nagpalabas ng litrato o video ng hindi niya alam. Yes, the stalking. Pero may limited yung ano niya, yung definition niya. Kailangan may annoyance, may intimidation, may harassment. So, it means, kailangan maraming beses na ginawa ng tao na to. Merong series of acts, hindi lang isa, dalawa. Okay. Meron dito isang version nakalagay dito na kailangan at least 3. At 3 times na sinusundan-sundan ka. Meron naman dito version na walang definition kung ilan, pero series of acts. So, hindi pwedeng isa, 2 beses. Kailangan marami ito. Kayo ba, merong ganyang problema? May stalker ho ba kayo? Well, di ba kasi may security threat naman talaga yung let's ako yung ginagamparan natin trabaho. Probably hindi sa fans, no? Okay. So, isa yan sa... Dahil pag fan ko naman, libre mag-stalk sa akin. Nako, yan po yung marami talagang pag-usapan. At least if finalize pa ho, when do you... After this year, SONA, okay. July 23, the Committee on Justice will give priority to the 3 bills. At hopefully siguro before the year ends, meron na tayong anti-stalking bill. Maraming salamat po. Si Representative Neil Tupas Jr. ating pong nakapanayam ngayong umaga.